live by saying thank you to Maharlika in front of all of you sapagkat napakalaki ho ng aking pasasalamat. Kahit hindi po kami magkakilala ni Maharlika, ilang beses po niya akong pinagtanggol doon sa mga paninira sa akin. And I deemed it best and proper na bago magsimula ang opisyal na kampanya ay makaharap ko ng personal si Binibining Maharlika para magpasalamat at sa kanya mga encouragement that I receive every now and then at sa mga Pilipino dito sa LA. Maraming salamat sa inyo and I cannot thank you enough for the many good things you did to me and of course for my family na hindi mo rin nakakaharap pa ang aking may bahay at ang aking mga anak and yet pinagtanggol mo dahil meron kang gift of wisdom and discernment, nalalaman mo yung totoo sa hindi at kahit binigyan ka ng napakaraming dokumento na patungkol umano sa akin, lahat derogatory, hindi mo ito pinatulan at bagkus doon nagsimula yung higit na pagsasaliksik kaya naman lalong tumibay ang iyong conviction na lahat ito ay pawang pambubudo lamang. And kamusta ang Pilipinas? Maraming nagaganap na hindi kaaya-aya, kaya maraming salamat at merong Maharlikang kagaya mo na hindi nila basta kayang takot-takutin na kahit ano pang sabihin nila na ikay nandirito, kahit naman nasaan ang Pilipino ay Pilipino at meron siya dapat say sa nangyayari sa ating bansa. At hindi kinakailangan na sa Pilipinas ka upang ipakita mo at ipadama ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas. Maraming Pilipino na nasa Pilipinas na nagnanakaw lang sa gobyerno. Yes, kaya naman talagang kami po ay mapalad na binigyan mo rin kami ng time. So Attorney Vic, sa mga tao ngayon pa lang nakakakilala sa'yo dito sa ating channel, medyo baka tayo ng konti Attorney Vic, ayan. Sino ba si Attorney Vic Rodriguez? Kagaya ng lagi ko sinasabi, si Vic Rodriguez ay Pilipino, abogado, maisog. Maisog! Maiksing pagpapakilala kung sino si Attorney Vic Rodriguez. At yung mahaba-habang pagpapakilala naman, ako'y abogado at ako'y minsan na rin nagsilbi sa pamahalaan nung ako'y masigit na bata pa. At the age of 19, I'm already a barangay official in Quezon City. Ako po yung pinakabatang naging barangay captain ng Quezon City at the age of 20. At yan yung barangay Sacred Heart. Diyan yan sa District 4 ng Lungsod Quezon, diyan sa boundary ng Tomas Morato, kung saan ako lumaki, Timog, EDSA, and a portion of Kamuning Road. At ako nga ho, yung aking huling stint sa gobyerno ay bilang Executive Secretary ng ating bansa. Yeah, so Attorney Vic, kanina nag-dinner tayo, marami tayong napagkwentuhan at yung isa dun sa nakapukaw sa akin, yung kinukwento mo na after mong mag-resign o kumalas sa gobyerno ng Marcos administration nga, ay talagang yung time mo in-spend mo sa iyong family, sa iyong mga anak at hatid sundo mo yung mga anak mo, then may nakakita sa iyo na kakilala ng administration at ang sinasabi parang nung nakita ka na naghahatid ka lang ng anak mo, parang ang dating sa akin na pagkwentuhan natin, si Vic Rodriguez naghahatid na lang ng anak niya ngayon. Para bang ang dating sa kanila parang loser ba? Di ba? Parang yun ba yung pagkakaintindi ko? Well, that's the impression that I generated ng impression na sinasabi sa akin. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ginagawa ko yun. And I am happiest whenever I do these little things para sa aking mga anak. Yung maghatid, magsundo, that's the best part of the day. Kung magagawa ko yun, araw-araw gagawin ko. I love it. Yung duty na yan. And at the end of the day, kahit ano pang ginagawa ko, alam ito ng mga kasama natin ngayon, Maharlika, sa kampanya. At the end of the day, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, I'm just a father to my children and a husband to my lovely wife. At walang nakakahiya doon dahil buong-buong aking pamilya at masaya ako sa aking pamilya. At yun yung importante ng buhay, di ba? Mga palangga, mga kababayan, yung family. So walang loser na tatay o nanay na nagmamahal sa kanyang anak o nag-aaruga.
So kaya naman ang tunay na losers, alam na natin, yung mga nasa administrasyon. Pero Attorney Vic, gaano ba kahalaga sa iyo ang family background ng isang tumatakbo sa Senado o kung sa anumang pwesto sa gobyerno? Para sa akin, baka naman sabihin partial ako o bias, pero para sa akin mahalaga. Dahil doon mo makikita yung direksyon ng isang tao kung siya ay maluluklok sa anumang pwesto ng gobyerno, kung solid yung kanyang pundasyon sa pamilya. Because sabi ko nga doon sa isang interview sa akin, ang family is the basic autonomous social institution at yan ay dapat pahalagahan, dapat yan ay protektahan at dapat yan ay palakasin. Sapagkat dyan nagmumula lahat Walang barangay, walang munisipyo, walang syudad, walang probinsya, walang republika kung hindi natin mabubuo ang ating pamilya. Yeah. Well, sa lahat ng mga nakabasa na sa book ni Attorney Vic Rodriguez, for sure, ang nakaantig dito sa akin, talagang ino-honor mo ang iyong mother. Mm-hmm. So, gusto ko lang pong tanungin, how's your father po? Oh, my dad passed away early on, 2009, at the age of 77. Ang tatay ko, disciplinarian yun. Napakahigpit nun, pero maganda dahil 12 kami magkakapatid At yung 12 yan, kahit isa dyan, walang nagdroga. Because of yung respeto, andun na rin yung takot. Yung respeto at takot sa aking ama. At pinuna naman yun ng sobra-sobrang pagmamahal ng aking ina. At hanggang ngayon kami magkakapatid, well, may mga nandito na sa Amerika, merong na sa Canada, merong na sa Hong Kong. Kahit iba-ibang panig na ng mundo, pag nagkikita-kita kami, buo pa rin And I attribute that to the very, very strong family orientation and foundation laid down by our parents. Yeah, wow, that's good to know. So, Attorney Vic, kanina habang umiikot-ikot tayo dito sa Los Angeles area, ay namamangha ka sa mga magagandang places and wini-wish mo na sana sa Pilipinas gawin din natin ito. Sa tingin mo ba yung mga na-observe mo, not only here in the States, going abroad, para ma-improve ang ating bayan, doable ba talaga ito kung hindi corrupt ang ating gobyerno? Doable. Mas magagaling pa tayo sa ating mga kapitbahay dyan sa Southeast Asia at sa Asia. Magagaling tayo. In fact, ang proof nga niyan, kahit dito sa Amerika, ang malaking bahagi ng inyong manpower, ang backbone niyan, Filipino Whether health service o kung anong mang serbisyo, marami dyan Filipino. Ganun din sa Middle East. At ako'y naniniwala na well, maybe we are 100 years detached sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang ho sa infrastruktura, pati sa pag-uugali. Prueba, kagaya ho yung mga nag-i-enjoy sa pagtanggap ng ayuda. Yung ayuda doon sa mga tumatanggap ng pera ng ayuda, maawa po kayo doon sa talagang dapat magbenepisyo dyan. Yung tumatanggap ng ayuda, yung tinatawag nating ayuda ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez, yung ayuda na unconditional cash transfer, dapat po yan ibinibigay doon sa tunay na nangangailangan. Hindi doon sa mga leader ng mga corrupt na politiko at ng mga taong gobyerno. It is totally unlike yung 4Ps, yung conditional cash transfer program. At least yun, merong limit, merong hangganan at may condition. Anong condition yan? Kinakailangan panatilihin mo sa eskwelahan yung mga anak mo. Pangalawa, kinakailangan pabakunahan mo yung mga kinakailangan bakuna growing up. At pangatlo, yung periodic check ng mga bata sa health center o di kaya ay sa government hospital. So kahit paano, merong control yung 4Ps. Pero itong ayuda na pinamimigay indiscriminately ni Martin Romualdez at ni Bongbong, wala po ni isang Pilipinong kayang humarap kahit kanino, kahit sa inyo, na magsasabing umunlad ang buhay niya o kaya ng pamilya niya dahil diyan sa ayudang yan. Corruption po yan. At yung sinasabi natin na sana maging kagaya tayo ng Estados Unidos na napakaganda at ganun din naman sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, lahat po yan ay nagsisimula sa liderato ng ating bansa. Nakakalungkot at kagaya ninyo, si Binibining Maharlika at kagaya ko, nabudol po kasi tayo pare-pareho We were approaching 2021 and 2022, lalo na nung mag-e-eleksyon na ng napakataas ang pag-asa na ito na,
ang magtutuloy ng mga magagandang gains and proyekto ni Pangulong Duterte at tuloy-tuloy na yung pag-take off ng Pilipinas. Subalit, ibang klase pala ang interest nito, unahin yung interest ng kanyang pamilya at ng mga nakapalibot na elitistang politiko na walang ginawa kundi ubusin ang pera sa kaban ng bayan ng Pilipino. Yeah, so Attorney Vic, etong issue no sa drugs or sa pulburon na talagang hindi natatapos-tapos. Recently, merong pronouncement ang PNP na kung saan exempted ang mga, not only yung mga police natin, kundi pati mga kasundaluhan sa drug test at dito sa psychological test. Ano ang opinion nyo dito para talagang, ito-tolerate na itong paggagamit ng illegal? Isang malaking pambubudol sapagkat lalong tumitindi yung panawagan na sumailalim sa isang open, fair, credible and transparent hair follicle drug test ang Republika ng Pilipinas na namumuno, si Bongbong Marcos, subalit ginawa ng exempted yung mga miyembro ng AFP at PNP and I'm not sure if even other members of the uniformed personnel. Subalit tingnan po ninyo, ang security guard na hindi naman lahat ay nagdadala ng baril, ay kinakailangan sumailalim sa isang psychological or psychiatric and drug testing. Bakit? Bakit? Samantalang yung mga binibigyan mong matataas sa kalibre ng baril, exempted, isang malaking kalokohan yan. In fact, Maharlika, I'll take this opportunity nung mga nagtatanong sa akin, isa sa mga pangunahing agenda, legislative agenda na akin na nais kong isulong bilang senador ninyo ay yung pagpapalakas sa mandato ng PIDEA. At ang ibig kong sabihin, bibigyan natin ng kapangyarihan ng PIDEA na magsagawa ng isang mandatory hair follicle drug test taon-taon or every 2 years sa lahat na naglilingkod sa gobyerno. Sa pamumuno ng Presidente ng Pilipinas, sa pamumuno ng Chief Justice sa Judiciary at sa pamumuno ng Senate President at ng House Speaker sa mga miyembro ng Legislative Department. Across the board yan para makasiguro tayo na nasa tamang pag-iisip ang ating mga leaders, national man o lokal. Wow. So sana talaga, Attorney Vic, ang mga leaders o ang mga magiging future leaders like you ay talagang tutukan para mabawasan itong issue natin, lalo na sa droga. Attorney Vic, sa interview mo with Karen Davila, talaga naman nagba-viral ngayon, di ba? Ang galing-galing niyo pong sumagot doon. Sabi nga namin, eto mga friends ko dito at ang mga viewers natin, talagang very smart at ang talas ng mga sagot, talagang straightforward. Paulit-ulit mong sinasabi doon at even nasa book mo na ikaw ay talagang in-appoint ni Bongbong Marcos as Chief of Staff at pinirmahan niya. So, ang gusto kong itanong sa'yo, ikaw ba ay hindi mo pinagsisihan yung hindi pagtanggap nun? Kasi maraming nagsasabi na sayang naman, dapat nakisakay ka na lang sa gobyernong Pulboronic. Hindi ko kasi kinakailangan ng pwesto nung nanalo na sinasabi ko na wag na ako, okay na ako, basta gawin lang yung napag-usapan at gawin lang yung magagandang salita na binitawan ng kampanya. Dahil nakaharap din naman ako lang din naman ang nagsasalag, ako nagpapaliwanag, ako sumasagot, at alam naman ninyong lahat yan. At nung nandoon na nga, maganda naman yung, ulitin ko, iba na kasi pag nung nanalo na, you are no longer talking to an ordinary friend and candidate that you have helped and supported. Presidente na yun, incoming At iba rin naman pagka may tiwala sa'yo yung incoming president, yung president-elect. At nung kami na sa Malacanang na, iba na rin pagkabuo tiwala sa'yo ng Pangulo. So even if I have said many times na okay na ako, exit na ako, huwag mo kong problemahin, o ayos ako, basta itulungan lang natin yung mga tao, ayusin lang natin. Ang sabi, magsama kami, pinaghirapan namin pareho, tulungan ko siya, at buong tiwala niya. So iba yung ganung tiwala. Kaya kami nagpatuloy, except nung maganda sana yung nasimulan, but my situation then, to the rest of those who are feeling president and would like to be president, even the absence of any mandate from the people, untenable na hindi na kami magkakasundo talaga. So sabi ko, hindi na, exit na ako. I don't need yung presidential chief of staff. It was given to me, the appointment, signed, and most importantly, yung sinasabi nilang
non-existent administrative order number 1. Na-release po iyon, meron akong original copy na na-release sa Malacanang Records Office. Release po yun. But I have a choice, pasukan ko ba o hindi. And my choice was, and I chose, hindi ko kailangan yan, hindi ako papasok dyan. Yes, at actually, Attorney Vic, merong isang personality din from the Philippines. Actually, naikwento ko na sa vlog ko. I don't know kung narinig mo. But anyway, na talagang yung pag-target sa'yo, alam din naman ng taong bayan, ay talagang ang nagtrabaho sa'yo, si Lisa Marcos, at talagang etong yung kanyang kapatid, si Martin Araneta at yung kanyang mga Black Ops. So, ito ba ay nakakagulat ba ito sa'yo? No, hindi ako nagugulat. At hindi lang naman, not to give too much credit sa mga nabanggit mo, hindi lang naman sila, nagtulong-tulong sila. Dahil nga ayaw nila yung direksyon na tinatahak namin, no, na hindi pwedeng business as usual. Binoto ka ng 31 million Pilipino dahil nagtiwala sa'yo, hindi pwedeng business as usual. Ang lagi kong sinasabi nun, yung mga pang-iintriga, yung paninira at kung may magmumura man sa likod ko, doon sa mga nakapaligid doon sa ating tinulungan, kaibigan natin dati pareho, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura sa akin ay yung 31 milyong Pilipino na. Hindi ko kakayanin yan. Dahil ako yung nagpapaliwanag, ako yung maharap, tapos ikaw rin ang mamumuno ng pagsuway doon sa magagandang salitang binitawan natin. Ayoko. Pagka ganyan, out ako. But hanggat nariyan ako, hindi pwedeng ituloy yung mga maling direksyon at yung the usual na sakit ng Pilipino. Pag may nanalo, unahan, yung sabi ko nga nung aking interview with Binibining Karen Davila, yung mga Johnny Come Lately, gusto nila una pa sila. Tapos, ang gusto pa nila, buti sana kung gusto nilang mauna dahil totoo yung puso na maglingkod. Kung hindi, kaya lang nila gustong mauna, kung gusto nila una sila makapagdamba at mangurap na naman sa gobyerno. Yun ang mga tinanggihan ko, yun yung mga linabanan ko. To the point that many of those who were initially submitted to me, mga pangalan, kaya ako hindi naman ka-appoint tong mga to. Bukod sa hindi qualified, yung iba ron ay may mga kaso na ng korupsyon at yung iba ron, malayo pa lang, naaamoy mo na, malansa na ang nais lamang magnakaw sa gobyerno. Sabi ko, as long as I am here, as the Executive Secretary, I am duty-bound to give the President wise counsel. And that's what I am going to do for as long as I am around. Yeah, so Attorney Vic, alam ko hindi madali sa'yo ang pagtakbo bilang independent, ano? And ako nalulungkot ako kasi minsan talagang akala natin kaalyado natin pero may sumisira sa iyo ngayon pa lang dahil siguro nakikita nila na malakas din talaga ang dating mo sa taong bayan. So ano yung masasabi mo sa pagbibintang nila na ikaw daw ay spy ba or pakawala ni Bongbong Marcos? Parang may ganon na issue na nababasa ko. Anong masasabi mo sa mga taong yan? Kagaya ng sinabi ko, I will not even spend an ounce of my energy to refute them because it's a waste of time. Itong mga taong walang gawin kundi manira, hayaan nyo lang sila. Kahit araw-araw manira yan, hindi naman tatagos yan. Hayaan natin. I do not owe them any ounce of explanation. If they think na ganun, di wag niyo ako iboto. Wala namang problema doon sa mga naninira. Wala naman, hindi naman pilitan to. Ang pagkakaalam ko, bago ako umalis sa Pilipinas ng isang araw, tayo isang demokratikong bansa. Walang pilitan. At kung ako na may sisiraan ninyo, kasi nga ako, agaya ng hakbang ng maisog, I always call for the government and for everybody to help uphold, defend, and protect the Constitution. Now, even if I do not agree with what you say, I will defend your right to say it, however wrong your statement may be. Pagtatanggol ko yung karapatan mong sabihin yan. Hindi ako kagaya nung administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na binabatikos, ayaw sinasabi yung kanilang kamalian at pilit binubusolan. Ang traditional media na nakakalungkot ay napapabilang pa naman doon sa sinasabing fourth estate. Yeah. So, ano po ba ang plataforma ng Maisog sakaling tayo ay pala rin na maging parte ng gobyerno?
Bilang tunay at maisog na oposisyon, aking dadalhin yung ating war on corruption. Sa gobyerno, aking ipapanukala ang pagbabalik at maibalik ang death penalty sa kasong plunder. Pero bago ho natin ma-excite sa pagbabalik ng death penalty, unahin po natin, kinakailangan nating amyendahan yung plunder law. Kailangan mapababa natin yung threshold niyan. From 50 million, bababa po natin ng 5 million pesos or maybe even lower yung threshold ng plunder. Dahil sabi ko nga, walang reason eh. There's no rhyme, no reason. Talagang hindi mo pwedeng mapaliwanag bakit kinakailangan tayong nakatanga lang habang ninanakawan tayo, hindi natin makasuhan ng plunder. Sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Malaking kalokohan. Bakit yung mga nakapwesto, yung mga mambabatas, yung taong gobyerno na nagnanakaw ng kalaki-laki, ang tawag honorable or your honor? Bakit yung gutom lang yung pamilya, yung mga anak niyang sanggol, kinakailangan lang niyang pakainin, nagnakaw ng isang latang 5-5 sardinas, makukulong, diretso kalaboso, ang tawag agad sa kanya kriminal o kaya suspect. Bakit ganoon? Hindi ba't mas malala, mas masahol at mas hinos yung nakawan mo? Hindi lang pera ang mamamayang Pilipino, hindi lang isa, kundi yung buong populasyon, 115 million Filipinos yung nanakawan mo. At ang pinakamasaklap, ang ninanakaw ninyo ay yung mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataang Pilipino. Pruweba, binawasan nyo nga ng 12 billion pesos yung budget ng DepEd. Ito ay sa kabila na tayo'y kulelat na sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Saan nyo linagay yung pera ng 12 billion ng DepEd? Dinagdag nyo dyan sa Senado at sa House of Representatives, 50 billion. Paghahati-hatian po nila yung 50 billion para dyan sa ayuda. Yung ayudang yan, corruption lang ho yan. That's a legitimate, legal way or legalized vote buying. Attorney Vic, ngayon, I believe may mga isinusulong na naman na bagong impeachment laban kay Inday Sara. And sa January 13, Monday, sa Pilipinas, ay magkakaroon nga ng peaceful rally dito sa Quirino Grandstand ang ating mga kapatid na INC. So mayroon akong naulinigan, I hope hindi totoo, na pilit ginagapang ng Marcos administration, particularly si Liza, kung saan ay gusto niyang parang i-bribe ang INC para maging part ng program si Bongbong Marcos. Hindi pa naman kumpirmado to. Just in case na mangyari ito, ano ang sa tingin mo magiging impact nito sa taong bayan at sa iyo? Ako, unang-una, kinikilala ng Hakbang ng Maisog, ginagalang ang gagawing pagkilos ng ating mga kasama sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat karapatan ng bawat Pilipino, ayan ay nakaguhit, nakasaad, at may garantiya sa ating saligang batas. Yan nga po yung Article 3, Section 4 ng ating saligang batas na hindi pwedeng pigilan yung malayang pagtitipon at payapang ipahayag ang ating hindi pagsang-ayon sa maraming mali ng Marcos administration. Yung doon sa pangalawang mong tanong, ako'y nananalig na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga ng salapi ang pamunuan at ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So maganda na rin na magtangka sila ng ganun, na makita nila kung ano yung magiging kumbaga consequences ng pagtatangkang yan kung sakasakali man ay yan ay totoo. But ako'y nananalig, hindi uubra sa mga Iglesia ni Cristo yan. Ito'y panawagan nila at while they are calling for peace, ako'y naniniwala na dapat yung kapayapaan tuloy-tuloy yan, kagaya ng Hakbang ng Maisog, yung ating core advocacy na transparency, accountability, peace and security na by the way ay mag-iisang taon na po simula nung inilunsad ni Pangulong Duterte yung Hakbang ng Maisog on January 28. So I am not sure kung merong isang gathering muli ang Hakbang ng Maisog just to celebrate and commemorate yung ating one-year advocacy calling for transparency, accountability, peace and security. But ulitin ko, ang Hakbang ng Maisog ay kaisa ng Iglesia ni Cristo at ng mga iba pang nananawagan ng kapayapaan. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. Pero
kinakailangan managot at may pananagutan at may transparency ang mga namumuno sa pamahalaan. Hindi pwedeng panay kapayapaan lang pero patuloy tayong ninanakawan ng mga korap sa gobyerno. Yeah, just in case po, swertehin ng taong bayan, magkaroon ng transition. Let's say, January, ngayong buwan or the next month. Paano natin, when I say transition, mawala na itong Bangag administration, paano ba natin mapapanagot itong mga plunderer, itong mga smuggler, itong mga nag-commit ng high crimes? Paano natin sila panagutin agad-agad? Yung mabilisan ba kung magkaroon tayo ng bagong leadership? Kung sakasakali, sapagkat gano'n naman talaga kung sa Canada nag-file nga ng resignation yung Prime Minister, so walang immune diyan sa regime change. Kung ano man ang pamamaraan, walang immune diyan. Kung sakasakali, kinakailangan may yung malakas ang political will. Kung sino man ang hahalili, in this case, yung constitutional successor. At wala ako nakikitang kahinaan pagdating sa political will, pagdating sa pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako'y naniniwala, kinakailangan lang ng isang leader na malakas ang political will na ipatupad yung batas laban sa korupsyon at panagutin lahat ng nagnakaw at patuloy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Attorney Vic, kayo ba ay nag-meet na ni Inday Sara personally? Nag-meet kami during the campaign, of course, at nung kami ay nasa gabinete pareho. But after I exited, hindi kami nakapagkita at nakapag-usap ang personal ni Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat sinusundan ko at sinusubaybayan yung mga panggigipit din na ginagawa sa kanya. So sa nangyayari ngayon na sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, ang mga tao, hindi lang po sa yung ordinaryo na mga Pilipino, even yung mga negosyante, middle class, nagrereklamo talaga sila na mataas ang presyo ng mga bilihin. So gaano ba kataas at gaano ba kahirap ang buhay sa Pilipinas? Mahirap ang buhay sa Pilipinas, lalo na ng mga daily wage earner. Alam ho ninyo, merong binibida yung gobyerno yung sulit rice. Yun daw po yung mura at para doon sa mga marginalized at saka yung unserved and underserved at yung mahihirap na miyembro ng ating lipunan. Mga kababayan, yung 36 pesos per kilo nung sulit rice, ang itsura po nun yung talagang 100% broken. Yung pag sinaing mo, kahit gusto mong mabuo yung kanin, hindi po mabubuo yun. Tubig na po yun, lugaw na po yun. Yun yung binibida nilang affordable rice. Kaya nga sabi ko, yung party sa Malacanang, bakit naman kaya hindi nyo subukan? Isang buwan lang, kayong kumain araw-araw ng sulit rice ninyo. Yung parang lugaw, yung parang tubig na lasang bigas na lamang. At hayaan nyo yung masasarap na kinakain nyo, ibigay ninyo sa mahihirap for a change so that you will understand kung ano yung buhay ng mahirap at kung ano yung nararamdaman at dinaranas dito araw-araw. Mahirap ang buhay sa Pilipinas dahil patuloy na tumataas ang kamatis is around 310 to 340 pesos per kilo. Ang presyo ng tubig ay tumaas. Ang Maynilad ay nagtaas ng 7.32 per cubic meter. Ganun din ang Manila Water na 5.90 something. At next week, itong darating na linggo, ay tataas uli ang presyo ng petrolyo na nagtaas lamang. Yan ang sumalubong sa atin ng bagong taon. So after 1 week, tataas uli ang presyo. So dito mo makikita lahat tumataas and yet zero budget ang binibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Para lang alam mo, Marlica, kukumpara mo ang Pilipinas dito sa Amerika. Para lang din ang alam ng mga nasa gobyerno at ating mga kababayan, kinakailangan malaman ninyo that higit na maraming Pilipino, baka mayorya ng Pilipino, is just one hospital bill away from poverty. One hospital bill away from poverty. Ganyan kahirap ang Pilipino. Tapos zero budget pa ang binigay ninyo sa PhilHealth. Maya naman kayo. Yeah, so nakakalungkot talaga, no, Attorney Vic.
paano, paano kung meron ka pang kapangyarihan ngayon or nasa administration ka pa, paano ba talaga dapat natin maipababa ang mga services like yung mga nabanggit mo at mga presyo ng bilihin? Lahat naman yan magsisimula sa budget. Kinakailangan tama yung ating public investment, yung ating public spending. Binawasan yung siniro yung PhilHealth. Pagkatapos kuhaan ng 60 billion pesos last year, binigyan ng zero appropriation for this year. Ang DBP at yung Land Bank of the Philippines kinuhaan ng combined 75 billion pesos. At ang sabi mismo ng International Monetary Fund, ibalik ninyo yung kapital na kinuha nyo sa DBP at Land Bank kung hindi magkakaproblema yan. At ganun din mga kababayan, yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, tinangayan din ng 117 billion pesos. Saan linagay? Linagay nila yan doon sa unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriation, ito po yung pag nag-home budgeting kayo, ito po yung hindi kailangan. Ito po yung gusto lang natin. Ito po yung hindi naman talaga needed sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito po yung kapritsyo. Ito po yung luho. Dito po nakatago yung korupsyon ng mga mambabatas sa import barrel nila. Itong unprogrammed appropriation. Therefore, mali kasi yung public investment. Imbis na palakasin yung health, yung agriculture, at yung ating social services, pinalalakas po nila yung public works. Alam naman natin sa napupunta yan eh. Sa Cat's Eye, yung nakikita po yung may liwanag sa kalsada, yung parang stud doon na linalagay, magandang tingnan sa mata. Pero hindi po nakakain yan, hindi po nangunguya yan, bakal po yan o plastic po yan. Hindi po kayo mabubusog dyan. Hindi po niya kayang tugunan ng kagutuman. Hindi po niya kayang tugunan ang walang kawalan ng trabaho. So namamali yung public investment natin. Yung education natin na para sana sa ating mga kabataan, binawasan din ng 12 billion pesos. So naglalong lalaki, Marlica, yung tinatawag nating digital divide. Lalong yung mga nag-aaral sa public schools, wala na nga silang gadget, tinanggalan mo pa ng 12 billion pesos, lalong lalaki yung disadvantages nila kung iahambing mo doon sa mga same grade level na nasa private school. Hindi natin mapapababa ang presyo kung hindi tayo mag-i-invest sa ating human capital. Dapat natin silang palakasin, yan ang ating silbihan. Yeah, so Attorney Vic, yung 1 million na pinangako ni Marcos Jr. A year na pabahay sa ating mga kababayan, alam mo ba yon or may idea ka kung paano siya nag-come up sa ganong idea na doable daw pero until na wala talaga? From the beginning, when I was still very, very active during the formation of the initial cabinet members of the incumbent president, hindi na ako naniniwala nung pinilinahad yung 6 million houses a year. Kaya ako imposible yan. We do not have to impress the incoming. Ang kinakailangan natin yung realistic. Kung ang total kakulangan ng kabahayan ay 5 million, halimbawa, or 6 million, hindi naman problema yan ng isang administrasyon lang eh. Maipababa mo lang sa kalahati. O halimbawa, 5 million ang kulang, makapagdugtong ka lang ng 2 million and let the succeeding administration work on the balance. Dahil 6 years ka lang eh. Kinakailangan yung goals mo ay attainable, realistic and measurable. 6 million houses in the full term of the incumbent president to end up with what? Only less than 200,000 housing units. Kalahati ka na sa term mo. May utang ka ngayon na 5.8 million housing units. Kahit ano pang gawin mong pagtatayo dyan, hindi matatapos yan. Why? Simula pa lang, hindi doable yan. Malinaw na pambubudol yan. At ang plano kasi nila nun, high-rise, Marlica. Yeah. 15-story. Ako na una nagsabi nung may nagpresenta. Paano aakyat ang mahirap from the ground floor to the 15th floor? Ang plano, meron daw elevator at wala ngang pambayad ng dues yan eh. Sino magbabayad ng kuryente niyan? Dahil napakalakas ang konsumo ng kuryente ng elevator. Kesa mag-ahati-hati daw yung mga homeowners, nakautang pa yan, mag-a-amortize pa yan. Wala ngang pera yung market niyan eh. Socialized housing nga eh. Halimbawa, yung buong association na yan, yung 15-story building, hindi bumoto doon sa incumbent mayor, puputulan din ang subsidy ng mayor yan. Di titigil ngayon yung takbo ng elevator. Paano bababayin na sa taas?
Araw-araw maghahagdan yun, 15th floor to ground floor. Kaya sabi ko, mas mainam sana yung mas mabababang building, kung 5 to 7 story, o dili kaya ang ating expansion, yung di baling maliliit, basta hindi vertical, kundi palapad, horizontal. Kaya lang nga, minamadali, ginagawang masyadong rin na naroromanticize yung 6 million houses in 6 years. Hindi mangyayari yan at yan ay isang malaking pangbubudol. Yeah, so Attorney Vic, for sure aware ka no na mayroong resolution ang Congress, ang lower house na kung saan ipapatawag yung mga vloggers na sinasabi nitong HUAD committee or tinatawag namin na HUAD committee na ang mga vloggers like me at iba pang mga palangga nating nanonood ngayon ay nagpapakalat ng mga maling balita. So talagang pinupuntirya ngayon yung vloggers na kung saan, eto na nga lang yung medium natin, na kung saan nakakapagbigay tayo ng ating hinaing at tamang impormasyon na alam natin. So ngayon, tina-target kami. So, pero yung mga isyong malalaki, ayaw nilang pag-usapan sa Senado, sa lower house. So anong masasabi mo o mensahe mo dito yung mga kongresista dyan o tongresista na tina-target ang mga ordinaryong citizen or vloggers like us? Magdaan-daan sila, pag-isipan nilang mabuti sapagkat yun nga, we have to uphold, defend, and respect our Constitution. It's very clear sa ating saligang batas. Again, Article 3 sa Bill of Rights, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. No law. Sinabi na, negative na agad, no law. Tapos shall. Utos na yan hindi conditional. No law shall be passed abridging the freedom of the speech, of expression, or of the press. Now, ano layunin nung gagawing investigation? Because if they feel that some vlogger or vloggers have crossed that red line, then the remedy is to file the appropriate criminal case, whether it be libel under the revised penal code or yung libel under special law, yung cyber libel law, or di kaya sa civil law yung damages. But you cannot conduct an investigation in aid of legislation to what? Babawasan mo yung constitutional guarantee ng free speech, free expression, and freedom of the press. Bawal yan. So pag-isipan ninyo at huwag naman natin gamitin sanang plataforma o venue yung congressional investigation to intimidate yung mga miyembro ng new media, yung nasa social media. So let's say for example, isa ka sa mga senador ngayon. Ano ang pwede mong gawin dito sa issue ng flood control na hindi pa rin iniimbestigahan hanggang ngayon, na bilyon-bilyong pondo ng bayan na inapunta dyan at walang nakitang resulta? At yun nga, yung mga nabanggit na natin na iba pang mga anomalya sa government. Ano po ang pwede dapat magawa ng isang matinong senador sa issue na yan? Gamitin yung oversight function ng Senado. Bilang senador ninyo, yan ang ating gagawin. Not necessarily to investigate because yun nga, ayaw nga natin yung investigation kung ang purpose mo naman o layunin ay hanapin kung sinong may pagkukulang at sinong dapat kasuhan. Leave that to the prosecution service of the government under the Department of Justice. Leave that to the office of the Ombudsman. But if the purpose is to legislate, go ahead. You have to conduct investigation in aid of legislation, but in no way, in no moment, at no moment na pwede ka mag-imbestiga in the guise of in aid of legislation, pero ang tanging layunin ay magkaroon ng isang criminal investigation. Hindi po police o NBI ang mga mambabatas. Leave that to the police, leave that to the NBI. Hindi po piskalya o National Prosecution Service o prosecutor ang mga mambabatas para tingnan nila kung may probable cause ba o wala. At lalong hindi korte ang mga mambabatas. They do not have the training, they do not have the knowledge, they do not have the expertise, and they are not a trial agency or trial body. So wag na nilang pakialaman at saklawin yung functions ng mga yan. First 2 years ni Marcos Jr. ay umikot siya sa buong mundo at ipinagmalaki niya itong mga pledges na ito. May knowledge po ba kayo na may naging result
itong mga pinangako niya or sinabi niya na nakakuha tayo ng mga pledges sa iba't ibang bansa? Marami silang press releases, Yeah. propaganda na ang pledges daw ay umabot na sa ganitong halaga ng dolyar o kaya ilang daang milyong piso, ilang daang bilyong piso. Subalit mga kababayan, ang pledge pangako lang. Pangako lang ho yan. Yung pledge, pangako lang ho yan. Hindi mo pwedeng gastusin yung hindi mo pa hawak. Hindi mo pwedeng gastusin yung prospect pa lamang. Sapagkat pag ginastos mo yung pangako pa lamang, ang mangyayari niyan, mangungutang na naman ang gobyerno. At habang kami ho ay nagla-live ni Binibining Maharlika ngayong gabi, paalala ko sa inyo, ang utang ng Pilipinas ay 17 trillion pesos na. And this year, 2025, the government will have to resort to another round of borrowing o utang na naman, whether foreign or domestic source. Mangungutang ho ang gobyerno ng higit kumulang 2 bilyong piso. Bakit? Deficit po kasi lagi ang national government. Nag-budget sila ng 6.32 trillion pesos. Ang pera lang hawak nila is 4 trillion. Saan mo kukunin? Yung 2 trilyong piso, naturalmente, iuutang po nila. Ang masakit dito, yung utang na yan, hindi na ho silang magbabayad niyan. Ang magbabayad niyan yung ating mga kabataan, yung ating mga kasalukuyang nasa workforce, yung manggagawa, negosyante, hindi po sila. Kaya dapat maghinay-hinay sa paggamit sa pera. Limitado na nga yung pera natin, kung makagastos pa kayo, akala nyo walang katapusan. So, may nakarating sa akin information na i-share ko na rin sa ating mga viewers, na ang ninanakaw nilang pera galing sa kaban ng bayan ay tinatransfer nila through cryptocurrency. So, anong masasabi mo dyan, Attorney Vic? Yan ba ay based sa iyong mga naulinigan o kalaman? Doable ba yan? Doable yan kung ilalabas mo yung pera at hindi rin naman malayo yan dahil nagiging very widely accepted na itong cryptocurrency, yung non-fiat currency. So maaari siguro at yun nga, ating pinapapaliwanag sila, saan nyo ba dinadala yung pera ng Pilipino? Palaki ng palaki ang utang, palubo ng palubo. Ang pinakamadali sa kahit sinong gobyerno, magpalago ng utang. Bakit? Utangin mo lang yan Utangin mo lang yan Pero dapat tayo ay prudent tayo. Yung sinasabi nilang prudent daw sila sa programming, sa budgeting at sa spending, hindi po totoo yun. Kung prudent sila sa programming, sa budgeting at spending, bakit ninyo hinahayaan ng vice scam na i-hijack ang panukalang budget ng executive? Nawala na yung panukalang budget ng executive. Budget na po ito ng vice scam. Bawal yun, unconstitutional yun. Kaya nga lagi nating sinasabi, pinirmahan ni Bongbong Marcos ang isang unconstitutional 2025 budget na kahit anong gawin yung make-up o pagbibihis or cover-up, higit na malaki ang pondo na ilinagak nila sa public works kesa sa Department of Education. At malinaw sa ating saligang batas, Article 14, Section 5, susugan mo pa ng Article 14, Section 1, na ang pagdating sa budget prioritization, number 1, ang Department of Education sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng access sa quality education at all levels. Karapatan, hindi pribilehiyo. Paano natin maibabalik yung mga ninakaw nilang pera pag wala na sila? Habulin natin. At sabi ko nga sa inyo, bilang senador ninyo, sa Senado pa lang habulin na natin, sisimulan na natin yan. Magpa-imbestiga tayo, yung oversight function, kalampagin natin ang DOJ, kalampagin natin ang ombudsman. Mas may pag-asa siguro tayo sa ombudsman dahil independent at saka constitutional body yan. So kalampagin natin at paimbestigahan natin lahat ng dapat managot. Sa interview mo kay Ms. Karen Davila, tinanong ka niya na kung tama yung pagkaalala ko na parang nag-betray ka daw sa mga Marcos. Then pinaliwanag mo doon na ikaw ay originally ay Duterte, Marcos, and Marcos Duterte. Actually, hindi mo masyado na-expand. So, Duterte, Marcos, Marcos Duterte. Tama. So, kailan ka o kailan mo talaga sinuportahan ang mga Duterte? 2016 pa. I have campaigned for President Rodrigo Duterte then in 2016 at ang aking busy noon, yung ating naging kaibigan pareho,
At noong 2022, wala namang nagbago, nagpalit lang ng pwesto. Yun pa rin ang tandem. At yun nga sabi ko kay Karen noon, hanggang sa ngayon, magkasama si President Rodrigo Roa Duterte at ang inyong lingkod si Atty. Vic. Isa lang ang nawala. Yung nawala ang dapat pagpaliwanagin. Sapagkat hindi siya tumalima doon sa magandang direksyon. Nasaan na yung unity? Nasaan na yung continuity? Winawasak ninyo yung pamilya Duterte dahil lamang you perceive them to be a threat sa inyong mga maitim na balakin na manatili sa pwesto beyond your 6-year term limit. So during the campaign ba, Attorney Vic, may pagkakataon ba na napag-usapan nyo ni Marcos Jr. si Vice President Inday Sara? Oo, lagi. Lahat ng magagandang usapin napapag-usapan namin. In fact, ang kabilin-bilinan sa akin, if we have to adjust sa schedule ni Mayor Inday, mag-adjust tayo sa schedule ni Mayor Inday because she is now our running mate, our Vice President. At kung anong comfort niya, basta't hindi naman masyadong bangga o yung substantial yung gagalawin. Kasi pag nagpaplano ko nun, 2 weeks eh. And it's a different kind of planning because nung 2021, all the way hanggang 2022, pandemic pa ho. Uso pa dyan yung GCQ, ECQ, MCQ. So yung mga area sa GCQ, biglang mag-MCQ o kaya ECQ, sira na agad yung aming schedule. And ganoon din si Vice President Inday Sara. Pero ang bili niya nun, kung kaya nating mag-adjust sa availability ni Vice President Inday, tayo mag-adjust. So that's what I did. That was during election. Yes. Pero napag-usapan niyo ba yung future about kung paano niyo pagandahin ang Pilipinas with Inday Sara? Well, laging busy na sila sa paninira sa akin eh. Hindi pa kami nanunumpa grabe na yung paninira. Pero hindi ko pinansin because gano'n naman talaga pagdating sa governance, maraming gustong mauna, yung mga Johnny come lately nga. At pag hindi mo na pagbigyan, normal naman yun, kaya ko yun. Sabi nga kaya ko yun, basta hindi ko kakayanin. Pag yung sambayan ng Pilipino nang tumutugi sa'yo, yan, hindi ko papayagan yan. At mahirap palampasin yan dahil ibig sabihin talaga nagkukulang ka na. Yeah, January 20, next week na, 8 days from now, ay mag-inaugurate na si President Trump. May mga pinalabas ang Marcos administration na hindi daw si Marcos Jr. makaka-attend. Hindi daw siya makaka-attend, pero ang totoo, hindi siya imbitado. Ano, Attorney Vic, sa tingin mo itong mga optics na ginagawa ng administrasyong Marcos? Siyempre, they want to save face at magmukha pa rin silang mahalaga at importante sa world stage. Sapagkat yun nga, yung nangyayari kasi sa Pilipinas, wala tayong diferensya sa ating mga kaibigan at matagal ng alyadong Amerikano. Subalit, hindi interes ng Pilipino na sumabak dyan sa isang napipintong armadong digmaan laban sa China. Wala po tayong kakayahan. We do not have the weapons, we do not have the manpower, we do not have the money, and it is the least of our priorities dapat. Ang kinakailangan nating ilunsad, yung gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera laban sa droga, at higit sa lahat,
Ayan, sorry mga kababayan, ayan, nakabalik na tayo, Attorney Si Vic. Lucy joined, si Enz, hello. Kay Janet29 joined, kay Lilian Rosales, kay Sol Bautista, salamat. Kay Kenneth Duterte, Yeah. maraming salamat sa inyo. Ayun, nagurgur tayo for a while. But anyway, Attorney Vic, live na live pa rin tayo sa ating Facebook at ating YouTube. Ang susunod kong katanungan sa iyo, noong 2016 sa debate, kung saan sinabi ni Bongbong Marcos, nung tinanong siya ng host na kung sino daw ba ang kanyang kandidatong susuportahan between Clinton and President Trump. So, ang sagot po niya ay, I suppose, sabi niya, I would be very hesitant to say Donald Trump because he seems rather belligerent. Ano sa tingin mo ang magiging impact nito sa papasok na Presidenteng Trump dito sa naging tugon ni Marcos Jr. na tiglabagang talagang ayaw niya kay Trump dahil palaaway or kung ano pa man? Sana maalala ni US President Trump yung mga ganyang kataga para naman ma-unplug na yung napipintong digmaan dyan sa South China Sea. Hindi natin kailangan ng mga belligerent stand or stance laban sa South China Sea. Yung mga warmongering na itanong din ito ni Karen Davila. Ako hindi ako sang-ayon. Ang kinakailangan ng gawin ng isang prudent leader of a nation is to de-escalate and diffuse the tension and to resort to diplomatic means to resolve the problem, hindi yung megaphone diplomacy, yung sigaw ka lang ng sigaw at lalo mo pang sinisilaban yung friction between China and the Philippines sa hindi naman talaga natin interest. So sana maalala ito ni Pangulong Donald Trump at magbago yung kanilang direksyon patungkol dito sa kanilang polisiya sa South China Sea at huwag matuloy itong nagbabadyang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China dahil milyong-milyong Pilipino lamang ho ang mamamatay dyan. Wala tayong kapana-panalo. Attorney Vic, balikan ko lang yung question ko kanina tungkol dun sa invitation kay Marcos Jr. Mayroon mga nakarating sa ating impormasyon, for sure baka nakarating din sa'yo, na itong si Liza Marcos ay nagba-backdoor o gumagapang papuntang Amerika para magpaimbita or kung ano man, imbitahin siya o imbitahin si Bongbong Marcos. Narinig mo na ba itong issue na to? Ngayon, naririnig ko sa iyo, hindi naman malayo yun. Karapatan naman nila yon, pero kung hindi kayo inimbita, huwag mo na ipilit. I mean, there will be time when you will be invited. And if you were not invited, ayos lang. Hindi naman ibig sabihin end of the world na. But of course, naghahanap sila ng anything that will push up or prop up their sagging and ever declining acceptance, trust, preference, and popularity. Yan ang nagiging problema nila. Paano? Inaway ninyo lahat. Yeah. So talagang malalaman nyo din mga kababayan kung may lalabas na picture kasi ito'y naulinigan natin, may informasyon na nakarating sa atin na gumagapang si Liza Marcos para maimbita si Bongbong Marcos. Basahin ko lang ito, Marlica, kay Lowell Salon. Okay. #ProtectVP Sara. Tama po yun kasi pinag-usapan natin kanina nung simula ng programa ni Binibining Maharlika. Yung napakaraming pera na ninanakaw ng mga opisyal at tiwaling mambabatas sa Marcos administration. Protect VP Sara at protect the Office of the Vice President. Ninanakaw na po nila yung pera ng Pilipino. Pati ho, yung posisyon ng Vice President, nanakawin din nila. Huwag po tayong pumayag. Sapagkat higit na mahalaga po yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara kesa sa kahit ano pang halaga ng salapi. Dahil yung pong mandato ninyo ay sagrado. Yan po'y pakaingatan ninyo at hindi kayang tumbasan niya ng kahit anong pera. Ninanakaw na nilang yaman ng ating bansa. Ninanakaw na nila yung pera natin. Huwag kayong pumayag nakawin ang posisyon ng Vice Presidente mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Balikan ko ulit yung tungkol dun sa mga hinaharas like vloggers.
Si Colonel Grijaldo po, hanggang ngayon nasa piitan pa ng Congress. So parang ang tagal-tagal niya doon. Kailan kaya nila palalabasin at ano-anong mga batas ang nilabag nila para i-detain ang isang colonel? Nakakalungkot yung kaso ho ni Colonel Hector Grijaldo na sa tingin ko hanggang ngayon nakaditina diyan sa batasan. Alam mo ninyo mga kababayan, yung contempt powers, inabuso na ho ng Kongreso yan. Ang contempt powers po, hindi po kaparusahang kriminal. Yan po ay to comply. Compliance with the submission of documents o dili kaya ay yung attendance, pero hindi po yung kaparusahan. Buti po yung kinasuhan ng kasong kriminal, pwedeng magpiyansa. Yung nahatulan po ng contempt ng Kongreso, lalabas ka lang kung kailan kanila gusto palabasin. Attorney V, tapos na tayo. I think may limit yan. We're good. Yeah, hindi na tayo makabalik. 4 minutes. Anyway. 4 minutes po dito sa TikTok. TikTok. Yeah. 4 minutes sa TikTok. Gaganon mo pala. Ayan. Di ba? So, nabanggit mo sa interview mo nga na 4 times kayo nagkita ni Pangulong Duterte. Ano yung ma-share mo sa amin na personal na na-feel mo sa dating Pangulong Duterte? Hindi mo matatawaran ang pagmamahal niya sa bansa. Grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte sa Pilipino. Grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. At sabi ko nga, if only si Pangulong Duterte ay 5 years younger, siya ang namumuno nitong laban natin para sa Senado at ako'y nasa gilid lamang 101% supportive of him. Balit, sobra-sobra na po yung paglilingkod na ginawa ni Pangulong Duterte sa national level. At ang ninanais nga niya ay bumalik sa Davao City at pamunuan muli ang kanyang lungsod. Kaya nung nag-uusap kami, kako Ginoong Pangulo, hindi naging madali yung desisyon, subalit hindi ko rin matanggap na linolokong patuloy, tinatraidor ang Pilipino, binubudol ang Pilipino. That's why tinanggap ko ang hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon dahil hindi ko kayang patuloy tayong lolokohin ng Marcos administration, hindi ko kaya patuloy tayong bubudulin ng mga korap sa gobyerno nito. Aside from Inday Sara Baste, na-meet mo na ba si Congressman Pulong Duterte at iba pang parte ng pamilya ni Pangulong Duterte? Si Kong Pulong, I think I've met him twice during the campaign lang, ng kampanya. Si Mayor Baste, madalas kami nagkakaroon ng interaction. At of course, si Pangulong Duterte. Si Vice President Inday, since I left Malacanang, hindi pa kami nagkikita. Hindi pa kami nakakapag-usap ng personal. Nung pumupunta po kayo sa Davao, ilang beses na rin kayo pabalik-balik. Bumalik ka, sabihan ko lang, pag naputulo, we will rejoin. Balik ko natin mamaya ulit kasi may limit yata ito na 1 hour. Pag nag 1 hour po, we will resume, babalik po natin. May mga konting 15 to 30 seconds difference lang. Yeah. So, nung every time po kayong pumupunta sa Davao, may progress, ano yung progress ng Davao City? How would you compare Davao City sa Metro Manila? Layo. Sa Davao City, kahit gabi na mag-isa ka, pwede ka maglakad eh. Nang payapa ka, walang hold up doon. Walang hold up doon. At may disiplina tao dahil pagdating ng I think 12, tigil na. Yung restaurant, bawal lang mag-inuman, wala nang order. Pati yung mga banda, tigil na. Maganda yung disiplina nila sa Davao. At yun, pinakakilala talaga sila sa peace and order. Wow. Nakakatuwa. Sana maging Davao na lang lahat ng lungsod sa atin sa Pilipinas. At magkaroon talaga ng peace and order dahil yun naman talaga ang minimiti natin. Iba yung Duterte brand of leadership talaga. Very firm, very strong, very authoritative, pero may puso. Sa tingin mo, mga ilang years natin ma-achieve yan kapag mayroon tayong tamang gobyerno? I mean, ilang years sa buong Pilipinas ma-achieve natin yung Davao, what do you call that? Yung pamumuhay ng mga tao sa Davao. Nasimula na nung panahon ni Pangulong Duterte. At naramdaman naman natin yung takot ng mga kriminal. So siguro kung nagpatuloy lang yung kaya ngayong kampanyang continuity, kung nagpatuloy lang yun ng another 6 years, total of 12 years, I think ang hinahanap na lang nating window, another 6 years. 18 years titino eh. But in terms of infrastructure,
in terms of pag-uugali, values, mga matagal pa tayo, mga isang henerasyon. Walang exaggeration. Sapagkat we have to pull up our people from their current state of mind, current state of thinking. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa mentalidad ng ayuda. Hindi po tayo asenso. Maniwala ho kayo. Yung ayudang walang katapusan, hindi po tayo asenso. Pag nagpatuloy yung mentality ng ayuda, look, we are 100 years behind in terms of infrastructure. And no joke, wala pa tayong subway. Samantala yung ating mga kapitbahay, napakahaba na yung kilometro ng kanilang railway na tinatakbo. Tayo magsisimula pa lamang. Hahabulin pa natin yan. At more than the infrastructure, kinakailangan ho yung ating pag-uugali, yung ating kultura, yung ating attitude, yung ating disiplina. Mas mahirap buuin yan. Attorney Vic, sa recent, statistics, na ang mga karatig bansa natin, ang mga pumapasok na turista sa kanila ay hindi lang 5 million, kundi 20 million, 25, 35 million. Pero sa atin sa Pilipinas, ang pinaka mababa. Sa tingin mo, ano ang naging sanhi o dahilan kung bakit hindi tayo dinadayo ng mga turista? Corruption. Corruption, pagpasok mo pa lang, di nakaaya-aya. At siyempre, yung problema talaga, congested na yung ating mga airports. At I wonder why hindi nila pinapalakas yung mga lipad dyan sa Clark. Yung Clark, ang ganda-ganda, ang luwag-luwag. Bakit ba tayo nagsisiksikan sa Imperial Metro Manila? Hindi natin makaka-attract dahil mismo yung domestic tourism lang eh. Hindi iniisip pa lang nila kung saan sila babiyahe, iniisip pala yung congested airport, napapagod na eh. Hindi na tumutuloy. At ang nangyayari, imbis na tangkilikin yung ating domestic tourism, lumalabas na lang ng bansa dahil higit na magaganda yung airports doon at higit na malilinis yung banyo doon, may tissue paper, at tumatakbo yung gripo, merong bidet, yung lock ng banyo, maayos. These are small things na akala natin we neglect, pero merong ay ang mga foreigners diyan. Ito yung window ng ating bansa sa labas eh. Kung hindi natin maayos to, do not expect a surge in the number of tourists to visit our country. So, ang mga OFW ngayon ay talagang apektado ng massive corruption sa Pilipinas. Kung dati, sinasabi ng mga foreigners na baka naman pwedeng namin mahiram ang presidente nyo, si Pangulong Duterte nga. Ngayon, ang nangyayari, bumaba uli ang tingin sa atin ng mga dayuhan dahil sa patuloy na mataas na korupsyon, ay mataas na krimen, at talagang yun nga, massive corruption. Sa tingin ninyo, ano ang pwedeng maitulong ng mga OFW para maipataas yung yung ating antas sa ibang tingin ng ibang bansa? Individually, lahat naman siguro ito alam natin at natutunan natin na yung pagmamahal sa bansa, kasali ito eh. Paglabas natin ng bansa, tayo ay nagsisilbi bilang ambassador din eh. Although wala tayong official appointment, di ba? If we speak well of our country, nagagandahan din yung mga tao, nagiging curious sila na, ganun ba? Silipin nga natin yung Pilipinas. I've been hearing many good things about it. Subalit yung mismo mga OFW, yung pamilya nila ang nagrereklamo na yung laganap ang injustice sa Pilipinas, laganap ang political persecution, at laganap ang krimen, balik na naman ang droga, na ikikwento yan sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa labas ng bansa, yung ating mga OFW, yung ating mga migrants. Siyempre kakalat yan eh. Matatakot din yung mga turista. Hindi papasok yan. Siyempre, di ba? And the Filipinos outside, na kagaya dito sa Amerika, they will only speak according to what they hear from their relatives and their loved ones back home in the Philippines. Kapag naging senador na po kayo, Attorney Vic, anong sa tingin ninyo ang magagawa ninyo para mapabuti ang buhay ng mga OFW? Kasi ang problema ngayon ng mga OFW, kapag may mga nangyayari sa kanila sa labas ng bansa, hindi sila nabibigyan talaga ng tamang kalinga o atensyon ng mga embahada dahil nga nagre-reflect yung pagiging bangag ng administrasyon. So ano ang pwede nating maitulong sa ating mga palangga dahil ang dami mong supporters na OFW? Tingin ko, meron naman kasing existing kagaya nung
not necessarily through legislation. Mga kababayan, hindi po lahat ng problema ng ating lipunan kinakailangan ang tugon legislation. Hindi po. May oversight na function ang Senado. Silipin natin, meron tayong tinatawag yung United Nations Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. 1981 pa ho yan. At nandyan, ang isa sa panukala dyan, ay tulungan yung ating mga Filipino workers, especially women, na palakasin yung ugnayan, yung periodic visits sa workplaces ng mga ng embahada, ng konsulado, na siguraduhin maproteksyonan. Unang-una, yung dignidad ng ating mga manggagawa kasi talaga namang subject tayo sa discrimination. Isa yan ba'y nagagawa ng ating Department of Migrant Workers? Di ba? Yan ba ay nasusubaybayan? Tanungin natin ang Department of Foreign Affairs, yan ba'y nagagawa ng mga ambassadors? Marami akong kilalang mahusay na ambassadors Yan ba'y nagagawa ng higit na nakararaming ambassadors o yung ating mga opisyal sa konsulado? Bantayan natin yung ating mga OFWs, silipin yung kanilang workplaces, periodic visits sa kanilang kung saan sila nagtatrabaho, lalo na yung mga domestic helpers. Kasi yan yung talagang vulnerable sa abuse, sa exploitation, even sexual violence. So gamitin natin yung oversight function ng Senado. Hindi lahat ng problema ng Pilipinas kinakailangan ng solusyon ay legislation. Yeah, so Attorney Vic, ang dami pa rin nakakarating sa aking impormasyon. Talagang talamak ang smuggling sa Pilipinas, even sa Philippine Post. Karoon tayo ng impormasyon na idinadaan din pala ang mga droga dyan and also yung mga baril sa Philippine Post. May idea po ba kayo dyan? At ano ang masasabi nyo dyan? Yung sa Philippine Post, hindi buo yung aking idea o nalalaman, pero laganap pa rin ang smuggling. Kaya nga, di ba, bahagi ng hinihingi ng hakbang ng MAISO, bahagi ng transparency and accountability. Ano na ang nangyari doon sa ginagawang investigation ng Kongreso sa mga agricultural smuggling? Balikan nyo yan. Imbis na pagtakpan ninyo gamit yung sa Pogo, mag-iisang taon na ho kayo nag-iimbestiga sa Pogo. Wala na bang ibang problema ang Pilipinas kundi ang mga Pogo? Yeah. Ang dami-daming problema ng Pilipinas. Imbestigahan ninyo yung smuggling. Kubang-kuba na ho yung ating mga magsasaka. Tinanggalan nyo pa doon sa dapat ay subsidiya nilang 10 billion annually na nagmumula sa RCEP. Tapos binaba pa ninyo yung taripa ng bigas from 35% to 15%. Hindi rin naman bumaba ang presyo ng bigas. Hindi rin naman napababa sa 20 pesos kada kilo. At ngayon, ang press release ng Agrikultura, ng Department of Agriculture, maglalagay sila ng price cap or ceiling na ang pinakamahal na daw dapat na bigas ay 58 pesos per kilo. Mahal pa rin po iyon, sobra-sobra pa rin po iyon. Makipag-ugnayan kayo ng totoo sa ating mga agricultural producers. Hindi lamang po sa importer, hindi lamang sa trader at lalong hindi lahat. Lalong-lalo na hindi sa mga smugglers. Attorney Vic, ang ayuda ay talagang gagamitin o ginagamit na nila sa pagbili ng boto. So talagang ang laki ng pondo ng Pilipino na napupunta dyan para sa pambili ng boto. So ang nararamdaman ko kasi, like you, ang mga kababayan natin, talagang very vocal sila sa kanilang mga sentimiento. Pero parang hindi tayo napapakinggan at parang wala tayong patutunguhan, ano? Dahil parang sila na talaga ang batas. Walang sinusunod na batas. So, anong mai-advise mo sa ating mga kababayan sa ito, darating na halalan na, na gagamitin sila through ayuda? Kunin niyo yung pera. Pag may nagbigay ng ayuda, kunin po ninyo yung pera. Pera niyo po yan. Hindi yan pera ng mga mambabatas. Hindi yan pera ni senador, hindi yan pera ni congressman, pera po yan ng mga Pilipino. Kunin ninyo, pero iboto ang inyong nasa puso. Huwag yung mga gustong magpasalamat kayo, hindi po nila pera yan. At yung pinapamahagi nilang ayuda, barya lang po yan. Tinga lang po yan ng kanilang mga inuuwi, galing din sa inyong pinaghirapan. Kaya huwag po tayong para tayo tatanong na utang na loob sa mga nagbumudbud ng ayuda, hindi po nila pera yan, pera nyo yan. Subalit ako po bilang senador ninyo nakikiusap, kunin po nyo, tanggapin ninyo yung ayuda, pero iboto kung sino ang nasa puso ninyo.
Wow, grabe, ang dami naming natutunan na naman at talagang marami tayong kapulutang ideas, knowledge at talagang lalong napapaigting ang ating pagmamahal sa bayan kapag may kausap tayong katulad ninyo, no? Sabi nga ng ating mga palangga, ang talas o talagang very smart, straightforward at naramdam mo yung pagmamahal sa bayan. Actually, mga friends ko, no, nasa side lang natin, Attorney Vic, yung unang impression sa'yo na napag-usapan namin after natin mag-meet, ang sabi niya sa akin, grabe, parang ang mafi-feel mo kaagad yung pagiging makatao ni Attorney Vic. First time for few minutes sa pag-uusap natin, ramdam mo yung connect niya sa tao. So yun din yung nararamdaman ko, Attorney Vic. At I hope no magkaroon ng opportunity yung ating mga kababayan na ma-meet kayo ng in person para maramdaman nila yung nafi-feel namin na na bilang isang Attorney Vic Rodriguez na totoong tao, hindi yung nambobola lang. So sa ating mga kababayan, mapa-Pilipinas man o OFW, paano ba kami makatulong sa iyo para mas makilala ka pa sa buong Pilipinas? Ang pakiusap ko ho, sana'y mapakilala ninyo ako sa inyong mga kamag-anak. Simulan natin sa inyong pamamahay, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa kaskwela, kapitbahay, kabarangay, kasyudad, kaprobinsya at sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng mundo. Sana ho ay matulungan ninyo ako sa aking ginagawang kampanya dahil sa 2025 posible ang pagbabago sa number 55, si Attorney Vic Rodriguez. Subalit ito po ay magagawa lamang natin sa tulong po ninyo. Tayo po ay independent candidate, hakbang ng maisog at aking pong kinakatawan, ang tunay at maisog na oposisyon kasama ninyo. Kagaya po nung aking sinabi nung ako'y nag-file ang aking candidacy, ang aking pong katapatan ay sa Republika ng Pilipinas. At ang nais kong kasama, kapartido at kaalyado ay kayo, sambayan ng Pilipino. Andito na po tayo ngayon, malapit na magsimula ang official campaign period. Sana ho ay matulungan ninyo ako, maikampanya po ninyo ako sa inyong pamilya at sa lahat ng inyong sphere of influence and network and friends. Alam mo, Attorney Vic, ang dami ko mga friends na nag-invite sa'yo sa Canada. Shout out kay Sandra Gombok sa New York. Actually, all over the world, ang daming gusto mag-invite sa'yo. I know. Kayo. Yeah, alam ko talagang gusto mo man sila pagbigyan, pero very tight na yung schedule. Kaya ako, grateful talaga ako na nakapunta ka dito sa amin, no, sa LA. Nakakataba ng puso, Attorney Vic. So, ang gusto kong sabihin sa'yo, itanong sa'yo, alam ko napakahirap ng sitwasyon ng katulad mo na hindi ka naman galing sa political dynasty or family. So saan ka humuhugot ng lakas at tibay dito sa laban or sa pagiging pagtakbo mo bilang senador? Kagaya ng sinabi ko kanina, kaya ko tinanggap ang hamon ng hakbang na maisog na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Dahil, kagaya po ni Binibining Maharlika at maraming Pilipino na nanonood ngayon, hindi ko kayang sikmurain ang patuloy na panloloko ng Marcos administration. Hindi ko kayang sikmurain ang patuloy na pambubudol ng maraming korap sa gobyerno. At hindi po natin dapat pahintulutan ang ganitong baluktot na pamumuno. Kaya po ako'y tumanggap sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Yung mga friends ko, Attorney Vic, na nasa mga sidekick ko ngayon, hindi naman talaga mga political inclined yan. Pero nung na-meet ka, nung after natin mag-dinner, sinabi nila, grabe, kailangan supportahan natin. Kausapin na nila yung kanilang mga kaklase, kaibigan. So talagang nakakatuwa itong mga palangga ko kahit hindi sila politically inclined, talagang grabe yung yung suporta talaga sa iyo, Attorney Vic. Siguro ang tatanong ko sa iyo, dahil ito kailangan mo tong sagutin dahil ibinato ito sa akin even before na mag-meet tayo personally. Binayaran mo ba ako para suportahan kita? Hindi ko kayang bayaran si Maharlika. Hindi ko kayang bayaran ito. Wala, ngayon lang ho kami nag-meet at ako'y tuwan-tuwa. Sabi ko nga, mahirap namang magsisimula yung kampanya nang hindi ko man lang makaharap. Lahat ng mga taong naniwala nung simula pa, wala ho akong planong kumandidato nung simula pa. Subalit tayo nandito na magkakasama po tayo. Nais ko lang munang abutin yung mga kagaya ninyong lahat at dito si Binibining Maharlika na magpasalamat at simulan natin ang ating kampanya sa right footing.
At yung mga nag-iimbita po sa Canada, sa iba't ibang lugar, salamat po. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung mga nag-iimbita po sa akin ay nag-offer na sila na mag-shoulder ng aking airfare, ng aking hotel. Ako po ang tumatanggi kahit itanong sa kanila sapagkat hindi ko naging kaugalian na maging pabigat o makadagdag pa sa gastusin ng ibang tao. Kaya sinisikap ko kung kakayanin kong personal, ay bibisita po ako. Subalit ngayon, bukod doon sa usaping funding or financial, gipit din po kasi talaga tayo sa oras. But darating po yung panahon na makakaharap po ninyo ako at nais ko rin po kayo makaharap para pasalamatan. Ulit gusto ko i-share sa ating mga viewers habang nagdi-dinner kami and paunti-unti nakikilala ko ng personal si Attorney Vic Rodriguez kasama aking mga kaibigan at sinabi namin, you know what, kailangan natin ng Vic Rodriguez kasi talagang yung priority niya ay family kasi we talk about your children, your family. So yun yung nakapagpukaw sa damdamin ng dalawang hitad na to. But anyway, thank you so much talaga, Attorney Vic, dahil nakilala kita in person at naramdaman ko na talagang ang puso mo para sa Pilipino. Panghuling salita na lamang sa ating mga kababayan na talaga namang tumutok na umabot tayo, kung hindi tayo nagurgur, is nasa 6,000 plus tayo, Attorney Vic, plus here, maybe 7,000 plus tayo. I don't know, TikTok natin, nasa 7,000 live viewers tayo across social media. Message mo sa ating mga palangga na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Una-una, maraming salamat ulit, Marlica, sa lahat ng tulong mo. Sure. At maraming salamat. Hindi sapat yung salita lamang kaya ako'y tumungo dito at makaharap pa yung iba nating mga kababayang Pilipino na ganun din, nagpakita, nagpadama at nagpaabot ng pagmamahal. At sa mga Pilipino po sa mampanig na mundo, tulungan po ninyo ako sa ating kampanya. Aking pong pinamumunuan ang War on Corruption bilang tunay at maisog na posisyon. Sa tulong po ninyo bilang senador, ibabalik po natin ang death penalty at ibababa natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million. Diyan po natin sisimulan. At sa tulong po nyo, posible ang pagbabago ngayong 2025 sa number 55 sa Senado, Attorney Vic Rodriguez po.